Muli po, good evening po sa ating pong lahat. Welcome po sa ating online Bible study ngayong gabi. At habang pong tayo ay naghihintay sa ilan pa po natin na makakasama or magjo-join pa po sa ating Google Meet, tayo muna ay umawit itong Bayan na Kay Dilag. Isang lupaing kainam na ngayon'y ating tinatanaw, at doon tayo'y hinihintay ng Ama nating mapagmahal. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Awit natin ay di huhumpay sa tamis ng pagsasamahan. Ang papuri aalingaw-ngaw sa langit magpakailanpaman. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Sa Ama nating mapagmahal, ang papuri ay iaalay, dahil tayo'y kanyang minahal. Pinagpala at pinagyaman. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Purihin po ang Diyos sa ating pong inawit. Minsan pa po tayong umawit. Awitin po natin itong inaalay ko ang lahat. At hilingin natin kay Brother Brian, kay Brother Ching, ang ating opening prayer after po natin na umawit. Kay Jesus ko iaalay, lahat ay ibibigay. Siyang
Jesus ko iaalay. Gawin mo akong iyong diwa mo, ako'y puspusin. Makitang ika'y inyaalay ko. Inyaalay ko ang lahat sa iyo, Kristo. Inyaalay ko. Purihin ang Diyos sa ating ginawit at hilingin natin kay Brother Ching ang ating opening prayer. Sige, tayo manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila, pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po para sa gabi na ibinigay niyo po sa amin upang makapagtipon po sa inyong pangalan, bagamat online lamang po. Maraming salamat po sa mga nakadalo po ngayon sa online meeting na ito, at sana po ay samahan niyo po kami sa pag-aaral ng inyong mga salita. Maraming salamat po. Sana po ay gabayan niyo po kami na mag-aaral at ang inyong gagamitin po na tagapagturo, at sana po ay sana po ay wala pong maging hadlang po sa pag-aaral na ito. Maraming salamat din po, at sana po ay samahan niya rin po ang mga wala pa po rito at ang hindi mga makakadalo sa meeting na ito, at sana po ay protektahan niyo po sila mula sa kapahamakan. Yun lamang po. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po magandang gabi sa ating pong lahat na nakakapanood po sa ating live. At ganoon din, good evening mga young people. Tayo ay mag-i-start na sa atin din pong pag-aaral ngayong gabi. Ihanda na natin ang ating mga notes, ang ating mga Bible, at lalo tigit ang ating mga puso't isipan para sa patuloy na pakikinig natin at pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Binibigay ko na po kay Brother Wilson para po sa ating pong pag-aaral. Salamat Brother John, salamat din Brother Ching sa opening prayer. At marahil ay mag-proceed na tayo sa ating Bible study. Nais ko na isingit itong isang mahalaga na pag-aaral. Akin munang skip yung mga naka-line up natin na pag-aaral para sa young adult. Niisip ko ito ay magiging malaking tulong sa bawat isa. At nang sa ganon ay lubos nating maunawaan at lubos nating magampanan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Marahil ay basahin natin itong 1 Corinthians chapter 11 simula 23 hanggang 29. Ito ay aking babasahin dito sa aking salin. Chapter 11 verse 23 hanggang 29. Kung mayroon kayong mga Bible at may mga notes kayo, maganda rin kapag notes kayo. At ganito ang ating mababasa. Unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon
Ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, inawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Siguro ituloy na natin hanggang verse 34. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapwat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo ahatulan. Datapwat kung tayo hinahatulan ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang wag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Dahil dito mga kapatid ko, kung kayo'y magsasalo-salo sa pagkain, ay mga gintayan kayo. Kung ang sino man ay magutom, kumain sa bahay upang ang inyong pagsasalo-salo ay huwag maging sa paghatol at ang iba'y aking aayusin pag pariyan o riyan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Total ay nakapag-pray ng kapatid natin. Marahil ay darako na tayo dito sa ating pag-aaral. Ang ating pag-aaralan ay may kinalaman sa breaking of bread o yung tinatawag nating Lord's Supper. No? Minsan ito ay tinatawag na communion or Eucharist. Yung iba, meaning is Thanksgiving. Ang chapter 11, simula dito sa chapter 11 ng Corinthians, ay tinatawag ito na orderliness, no? Yung kaayusan. Sabi nga dito ni Pablo sa bandang huli, sabi niya, and the rest will I set in order when I come. At isa sa mga binigyan niya ng diin, inuunan niya ang isa sa mga pinakamahalagang pagtitipon ng mga Kristiyano ay yung yung Lord's Supper o yung tinatawag nating breaking of bread. At the rest niyan ay lahat yan ay tungkol na sa kaayusan sa loob ng iglesia. Ano ba talaga yung Lord's Supper? Ang Lord's Supper ay isa itong banal na pagtitipon ng mga Kristiyano. Ito ay isang banal na gawain. At ang breaking of bread o yung Lord's Supper, isa ito sa mga tinatawag na ordinance ng church o sacrament. No? Mayroon lamang dalawang sakramento o ordinansa ang iglesia o ang local church. Ito ay ang baptism at pangalawa yung breaking of bread. Kaya mahalaga na ang bagay na ito ay nagagampanan sa pamamagitan ng pagsunod sa Panginoon. Siguro, bago natin tunghayan yung mga talata na ating binasa, atin munang tignan, paano ba natin masusuri yung sakramento? Kasi sa iba ay meron 7 sacraments. Iba, meron sila yung
tinatawag na binyag, compil, First Communion, etc. etc. Marami sila, mga 7. Alam ko 7 yung sacraments ng ibang mga religious. No? At biblically, mayroon lamang 2. Siguro ang tanong, bakit 2 lang? Bakit hindi kaugnay yung iba? Okay. Mahalaga na ang pagsusuri para malaman mo yung sakramento, una, dapat ang sakramento o ang ordinansa ay mismong iniutos ng ating Panginoong Jesucristo. Siya mismo ang nag-institute o nagtatag o nag-utos. Tulad ng bautismo, maliwanag na ang bautismo ay hindi galing kay Pedro, bagamat sa pangangaral ni Pedro ay sinabi niya na yung mga sumampalataya ay bautismuhan. Pero ang originally, ang Panginoong Yesus ang mismo nag-utos nito sa Mateo 28, talatang 18 hanggang 19. Ang sabi rito, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap at sinasabi, ang lahat ng kapamahalan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, sabi niya sa verse 19, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang setting ng ating binasa dito sa Mateo 28, ito yung ika-4 na araw ng ating Panginoong Jesucristo nang siya ay muling nabuhay. No? Ito yung ika-40 days. At ito rin yung pagkakataon na pagkatapos ng kanyang mga mahalagang tagubilin sa mga disciple, ay ito rin yung pagkakataon na siya ay umakyat doon sa langit. Mababasa natin yon sa Gawa, Kapitulo 8 hanggang 10. Kaya mga nag-aaral sa Bible, tinawag ito na Great Commission o sa Tagalog ay dakilang utos. At ano ang dakilang utos ng ating Panginoon? Sa Marcos, Kapitulo 14, talatang 15, maliwanag na ang sinasabi niya, humayo kayo, ipangaral ninyo ang magandang balita o ang ebanghelyo. Siguro, tignan din natin ito. Kasi dito, sinabi niya, magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. Dito sa Marcos, maliwanag ang ibig sabihin na gawing alagad ay sa pamamagitan ng pangangaral ng magandang balita. Sabi rito sa chapter 16, verse 15, Marcos 16, talatang 15, ang sabi niya, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Kaya ang tinutukoy dito na ipangaral at pagkatapos yung mga sumampalataya, ang sabi sa verse 16, ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Dito sa Mateo 28, gawing alagad ang lahat ng bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maliwanag na ang bautismo ay iniutos ng Panginoon. At sino yung mga babautismuhan? Yung mga sumampalataya sa mensahe ng Ebanghelyo. Ano ba ang Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon ayon sa unang Korinto, Kapitulo 15.
Mahalaga na makita natin ang mga katotohanan na ito. Ang sabi sa unang Korinto 15, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Kaya, ang bautismo, maliwanag na ito ay iniutos ng Panginoon sa kanyang mga alagad at ipangaral ang ebanghelyo para yung mga sumampalataya sa Panginoon, sila yung babautismuhan. At ito ay may kinalaman, yung mensahe ay may kinalaman sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yun ang ebanghelyo. Yun ang magandang balita. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya'y muling nabuhay. Yun yung mensahe para maligtas ang isang tao. Kaya ang isang tao na nadatnan ng ebanghelyo at siya'y sumampalataya, maliwanag na siya ay ligtas. At pagkatapos niyang sumampalataya, una, iniutos ng Panginoon na i-share ang ebanghelyo. Pangalawa, bautismuhan yung mga sumampalataya sa ebanghelyo. At ang bautismo rin, ayon kay Apostol Pablo, kung babasahin natin yung Roma 6, ito rin ay may kinalaman sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Mahalaga na makita natin ito. Sabi niya sa Roma 6, sabi niya, verse 3, o hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismohan kay Kristo Jesus ay nangabautismohan sa kanyang kamatayan? Tayo ngay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Kaya yung bautismo rin sa atin, yung water baptism, yung paglubog mo sa tubig, ang sabi rito, ikaw ay nakikiisa sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung kanyang spiritual significance. Ikaw ay namatay, inilibing, at yung pag-awon mo sa tubig, ikaw ay nakibahagi sa muling pagkabuhay ni Jesus upang ikaw ngayon ay makapamuhay sa bagong buhay na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Kaya, both the message and those who believe in the message is about doon sa kamatayan ng ating Panginoon. At yun yung acid test. Una, para malaman mo, ganun din ang breaking of bread. Yung tinapay ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon. At yung laman ng saro, sumisimbolo sa kanyang banal na dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya yun din ay may kinalaman sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Parehas niyang iniutos ito. Yun yung isang bagay, bakit dalawa lang yung sakramento? Sapagkat ang bautismo at ang breaking of bread ay iniutos ng ating Panginoon. Ayon dito sa binasa natin, dito sa ating teksto, ang sabi ni Pablo, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, verse 23 ng 11,
sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Yesus nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Verse 25, at gayon din naman, inawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsiinom sa pag-alaala sa akin. Kaya both baptism and breaking of bread ay iniutos ng Panginoon. At hindi lang iniutos ng Panginoon, ito ay pinractice ng early church, no? Makikita natin marami na sila Pedro, sila Pablo, may mga binautismoan sila sa tubig. Sinunod nila yung utos na yon ng Panginoon. Sinunod nila yung i-share yung mensahe ng kaligtasan. Sinunod nila yung bautismo. At ganon din yung breaking of bread. Ginampanan din nila. Sila'y nagputol-putol din ng tinapay. At ayon dito sa Gawa, Kapitulo 2, inilaan nila ang buhay nila, dinivote nila. Ibig sabihin, pinahalagahan nila, sinunod nila ang Panginoon. Sabi sa Acts chapter 2, verse 42, sabi, Gawa chapter 2, verse 42, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. And they continue, ang sabi ron, steadfastly. Sa ibang salin, sabi niya, and they devote themselves. Ibig sabihin, sinunod nila at itinalaga nila ang kanilang buhay sa pagsunod sa bagay na ito. Bagamat maraming mga pag-uusig, maraming mga umahadlang sa kanilang pagtitipon at pagsunod. At ito ay tanda ng kanilang pagmamahal sa Panginoon. Sabi kasi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 15, sabi ng Panginoon, kung ako'y inyong iniibig ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya yung pagsunod sa bautismo at yung pagsunod sa breaking of bread, ito ay tanda ng ating pagmamahal sa Panginoon. If you love me, sabi niya, keep my commandments. At mayroon siyang, although maraming utos ang Panginoon, pero ito yung ordinance, sacraments. At ang isang acid test pa, it is written in the epistle. Na isulat ito, katulad ng binasa natin sa Roma, yung baptism. At dito naman sa 1 Corinthians, yung breaking of bread. Kaya meron lamang dalawang sakramento. Una, personal na inutos ng Panginoon. Pangalawa, ito ay pinractice ng early church. Pangatlo, may mga sulat, no, si Pablo sa mga churches tungkol sa bagay na ito. Kaya meron lamang dalawang ordinance. Kaya yung breaking of bread, una, hindi siya tradisyon, hindi siya tradisyonal na inaalala, no, yung kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Hindi rin siya ritual, hindi rin siya seremonyas. Ito ay pagsamba. Alam niyo, ito yung tunay na pagsamba. Kaya kung babalikan natin itong sulat ni Pablo na ating pinag-aaralan, siguro makikita natin dito, una, kailan itinatag ng Panginoon o sinimulan ng Panginoon yung breaking of bread o yung tinatawag nating
Lord's Supper. Sabi niya rito kasi sa verse 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ay ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Kung babasahin natin yan, nung siya ay ipagkanulo, alam natin yan eh. Actually, ito yung Last Supper eh. Dito yung Last Supper. At maliwanag dito sa John chapter 13, yung time ng institution ng breaking of bread, ang sabi sa John chapter 13, ito ay before ng Passover o yung pag-alaala naman sa Pasko. Sabi rito sa chapter 13, bago nga magpista ng Pasko, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutan nito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya na nangasa sanglibutan ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Actually, ito yun eh. At dito rin siya yung nasa upper room sila. Dito rin siya na naglagay ng tuwalya, kumuha ng palanggana, hinugasan yung mga yung mga paa ng kanyang mga alagad. Dito yun eh, sa John chapter 13 eh. At dito rin niya sinabi yung magkakanulo sa kanya. At sabi nga ng Panginoon, dito siguro tingnan natin. Sabi niya, verse 20. Sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumanggap sa anumang sinugo ko ay ako ang hindi dito. Dito sa chapter 13, Ito, 21. Sabi niya sa 21, nang masabing gayon ni Jesus, siya'y nagulumihanan sa Espiritu at pinatotohanan at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Ito yung time ng kanilang Last Supper eh. At yung timing nito, yung time ay dispiras ng Pasko o yung Passover. Ano ba yung Passover? Ang Passover, ito ay ginagampanan ng mga Hudyo bilang pag-alaala naman taon-taon, no? Inaalala naman nila ang pagliligtas ng Panginoong Diyos sa kanila doon sa Egypt noong magpadala ng parusa ang Diyos doon sa Egypt. Lahat noong mga Israelita na sumunod doon sa tagubilin ng Diyos kay Moises na magpatay ng isang lamb, kordero, at yung dugo noon ay ipupunas doon sa mga amba ng pinto para pagdating ng parusa ay lahat ng may mga dugo ay maliligtas. Makikita natin yan dito sa, siguro tingnan natin sa Exodus para magkaroon tayo ng idea, no? At yan ay larawan din ng ating Panginoon. Exodus chapter 12. Ang sabi sa dito sa chapter 12 verse 15. O dito sa siguro sa bandang taas pa. Sabi doon sa verse 7 o verse 5, ang inyong korderong pipiliin ay yung walang kapintasan, isang lalaki na 1 taon, inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. At inyong aalagaan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. At kukuha sila ng dugo niyan at ilalagay sa 2 haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. At kanilang kakanin ng laman sa gabing yaon na iniyaw sa apoy at tinapay na walang lebadura. Kakainin nilang kaulam
ng mapapait na gulay. At dito sa bandang huli, sabi dito sa verse 12, sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao o maging hayop. At gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon. At ang dugo na magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan, pagka nakita ang dugo ay lalampasan ko kayo. At walang salot na sa inyo napapatay sa inyo, pananakit ko sa lupaing Ehipto. Ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala at inyong ipagdidiwang na pinakapista sa Panginoon sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdidiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailan-kailanman. No? Ito yung Paskwa, no? Yung Paskwa kasi ang ibig sabihin Passover, yun yung salitang lalampasan. Yun ang ibig sabihin niya. Lalampasan. Kaya dito sa John chapter 13, yung dispiras noong pag-alaala, yung pag-alaala nila, yun yung time na doon niya in-institute yung breaking of bread. Kaya yung Last Supper, no, doon niya in-institute pagkatapos noong tinatawag na celebration of Passover. Kaya kung mapapansin ninyo, doon sa Lucas 22, tingnan natin. Sa Lucas 22, mapapansin natin nung i-institute ng Panginoon yung breaking of bread, ang sabi niya, verse 14, no, ng chapter 22, at nang dumating ang oras, ay naupo siya at ang mga apostol ay kasalo niya. At sinabi niya sa kanila, pinakahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng Paskwang ito bago ako maghirap. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito'y hindi ko kakaanin hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. At sila'y tumanggap ng isang saro at nang siya'y makapagpasalamat, ay sinabi niya, kunin ninyo ito at inyong pagbahabahaginan. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. Ang sineselebrate nila, yung pagkain nila rito, ang sineselebrate nila ay yung Passover, yung Paskwa, yung dispirasyon. No? At pagkatapos nun, ang sabi rito sa 19, at siya'y dumampot. After na celebration, kumain na sila noong kordero na inihanda nila. At ito ay pinagsalu-saluan nila. No? Tulad nung inutos niya sa matandang tipan, sa Exodo, na may mga kasamang gulay, tinapay na walang lebadura, nagsalo-salo sila. Kasama niya yung kanyang mga alagad. Kasama niya pa rito si Judas. No? Pero pagkatapos nung celebration na yon, okay, siguro bago matapos yung celebration na yon, sa John chapter 13, makikita natin na si Judas ay umalis na after nitong celebration ng Passover. Tingnan natin. Sabi rito sa verse sabi rito sa dulang, kasi nung sinabi niya dito sa 21 na may magkakanulo sa kanya, ang sabi sa 22, ang mga alagad ay nangagtinginan na nag-aalinlangan kung kanino niya sinasalita. Nako-confuse sila, sino kaya yun? Sino kaya yung magkakanulo? No? Yun yung mga bulungan. Kaya
sa drawing ng Last Supper, makikita nyo parang mayroon silang mga pinag-uusapan. At ang sabi naman dito, inudyatan nga siya ni Simon Pedro at sinabi sa kanya, sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. O bago yon, sa dulang may isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Inudyatan nga siya ni Simon Pedro, sinabi sa kanya, sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. Ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sino yaon? No, parang nagbubulungan lang. Actually, si John the Beloved ito eh. Walang iba kundi si John na sumulat. Siya yung nakahilig, siya yung pinakabata na, kaya tinawag siyang John the Beloved. Siya yung pinakabatang apostol ng Panginoon. Siya yung nakasandal sa dibdib ni Jesus na binubulong niya, sino po ba yung magkakanulo sa inyo? Sabi rito, sumagot nga si Jesus, yung aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay na tinutukoy dito, ito yung kaulam noong kordero sapagkat ang sineselebrate nila rito yung Passover. Kumakain sila. May tinapay, may mga gulay at lalo tigit yung kordero, yung lamb na kanilang iniluto bilang pag-alaala doon sa Passover. Kaya sabi niya, sabi rito ng Panginoon, sumagot nga si Jesus, yang aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga, kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas na anak ni Simon Iscariote. At pagkatapos maisubo, si Satanas nga ay pumasok sa kanya. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, ang ginagawa mo ay gawin mong madali. Hindi nga natalastas ng sino mang nasa dulang kung sa anong kadahilan ng sinalita niya ito, sapagkat iniisip ng ilan na sapagkat si Judas ang may tangan ng supot, ay sinabi ni Jesus sa kanya, bumili ka ng mga bagay na ating kailangan sa pista o magbigay siya ng anuman sa mga dukha. Nang kanyang matanggap ang subo ay umalis agad. During ito noong Passover, no, celebration, umalis na. At pagkatapos nito dito sa Lucas 22, ang sabi nga, verse 19, pag-alis ni Judas, at sabi rito, at siya'y, chapter 22, verse 19, at siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol, at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon, sinabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan ng aking dugo, na nabubuhos ng dahil sa inyo. Datapwat narito ang kamay na nagkanulo sa akin ay kasalo o sa dulang. No? Although siya ay umalis na noon. No? Kaya maliwanag na ang breaking of bread, yung participant sa breaking of bread ay yung mga tunay na sumampalataya sa ating Panginoon. At ito yung sinasabi ni Pablo dito sa pinag-aaralan natin. Sabi niya, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At yung gabi na yon, actually, yung kasing yung time kasi ng Jewish time, hindi kamukha ng time natin, no? Tayo kasi nagsisimula yung umaga, no? Yung pag sa kanila yung umaga yung pagbubukang liwayway, no? Yung pagdating ng araw. At yung natatapos yung araw na yon, yung paglubog ng araw. Kaya kung titingnan natin, doon na pagkatapos nitong breaking of bread, actually dito na nangyari yung naganap na sila ay
umalis, pumunta sa isang garden at doon na siya inaresto at doon na tuloy-tuloy na, no? Kaya isang bagay ang gusto kong makita natin, ang kahalagahan ng pagkakatatag noong institusyon ng breaking of bread, no? Ito ay may kinalaman sa paghahandog o sa sakripisyo. Sapagkat kung noong sa Old Testament ay mayroong tinatay, no, o pinatay na kordero, naglalarawan yon sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung makita siya ni Juan, anong sabi ni Juan? Sa John chapter 1 verse 29, sabi niya, "This is the Lamb of God who take away the sins of the world." Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya ang breaking of bread, ito ay isang napakahalagang pagkakatipon ng mga Kristiyano at maliwanag na ang tinapay ay sumisimbolo, no, sa katawan ng ating Panginoon. Sabi kasi niya rito ni Pablo, balikan natin. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol. At sabi niya, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Okay. There are different beliefs regarding this matter, no? Yung about doon sa tinapay. Sapagkat yung tinapay ay simbolo ng banal na katawan ng ating Panginoong Yesus at ang laman ng saro ay simbolo ng kanyang mga banal na dugo. Ang Roman Catholic, ang paniniwala niya ay yung tinatawag na transubstantiation. Tandaan natin, transubstantiation. Trans means change. Substantiation means substance. Sapagkat ang Roman Catholic, naniniwala sila na pagka itinaas na ng priest yung ostya o yung tinapay at yung laman ng saro o yung kalis, naniniwala sila na yung tinapay, yung salitang trans, no, transubstantiation, ay nagiging katawan talaga yun ng ating Panginoong Jesucristo. At yung laman ng saro ay talagang nagiging dugo yun ng ating Panginoon. Yun yung kanilang belief, no? Tila pinapakita ng mga priest na mayroon silang kapangyarihan na gawin ang bagay na yon. Pero napakahirap unawain at isipin. Scientifically, spiritually, hindi ganon ang mga pangyayari, no? Kaya siguro iniutos nila yon para makita na sila ay mayroong power. Pagka tinaas nila yon, doon nangyayari yon. Yun yung belief nila. At mayroon pang isang belief, yung tinatawag na consubstantiation. Yung kasama, substance, yun yung tinapay. Yung iba naniniwala sila na yung tinapay pa rin yun. At yung laman ng saro, ubas pa rin yun, kung ano man yun. Wine pa rin yun. Hindi nagbabago yun. Pero, yung naroon yung katawan ni Kristo. Kaya tinawag na consubstantiation. Yun yung isang belief. Yung isa, napapalitan mismo yung tinapay ng katawan ng Panginoon. At ganoon din yung laman ng saro
napapalitan ng kanyang talagang actual na dugo. Yung consubstantiation naman, sinasamahan o naroon ang katawan ng ating Panginoon. Yung tinapay pa rin, pero sa pagdiriwang ng breaking of bread, nandoon yung katawan ng Panginoon. Alin ang beliefs natin doon? Ano ang paniniwala natin doon sa dalawa na yon? Okay, wala. Bakit? Sapagkat malinaw na ito ay symbolism lang. Larawan lang. Hindi talaga ito yung katawan. No? At lalong alam natin na ang katawan, yung glorified body ng Panginoon na nandun na sa langit. Ito ay larawan lang, simbolo. Ang tinapay ay sumisimbolo lang sa katawan ng ating Panginoon. At ganun din ang laman ng saro. At yun ang ating paniniwala. Yun yung ating paniniwala. Hindi siya transubstantiation, hindi siya consubstantiation, kundi ito ay symbolism lang. Naglalarawan lang sa katawan ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na makita natin ang katotohanan ito. Ngayon, para hindi tayo malito, sa 1 Corinthians 11 verse 20, dito tinawag siya na Lord's Supper. Yung breaking of bread, tinawag siya na Lord's Supper. Ang sabi dito sa verse 20, chapter 11 ng 1 Corinthians, sabi niya, when you come together, therefore, into one place, this is not to eat the Lord's Supper. Sabi niya, kung kayo nga'y nagkakatipon ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Bakit? Kasi dito medyo may problema eh. Sabi ni Paul sa 18, sabi niya, sapagkat una-unay nababalitaan ko na kung nagkakatipon kayo sa iglesia ay mayroon sa inyong mga pagkakabahabahagi at may kaunting paniniwala ako, sapagkat tunay na sa inyo ay mayroong mga hidwang pananampalataya upang yaong mga napatunayan na ay mga hayag sa inyo. Kung kayo nga ay nagkakatipon na hindi kayo maaari magsikain ng hapunan ng Panginoon. No? Disregard nila, niwawalan nila ng kabanalan yung Lord's Supper. Although ang point ko lang dito ay yung tinawag dito ni Pablo, yung pagtitipon na in-institute ng Panginoon ay Lord's Supper. No? Hapunan ng Panginoon. Sa Acts chapter 2 verse 42, yung binasa natin kanina, pagpipira-piraso ng tinapay o tinatawag na breaking of bread. Same lang yon. Yung Lord's Supper and breaking of bread, same lang yon na pagtitipon. Pero dito sa 1 Corinthians chapter 10, ginamit niya yung salitang communion. Verse 16, sabi niya rito hanggang 17, sabi niya, ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipag-isa ng katawan ni Kristo? Bagamat tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa iisa lamang tinapay. Sa English, ginamit niya yung salitang communion. The cup of blessing which we bless
Is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, it is not the communion of the body of Christ? For we being many are one bread and one body, for we are all partakers of that one bread. Gusto ko makita natin yung salitang communion. Alam niyo yung salitang communion, galing ito doon sa salitang koinonia, kung saan doon din galing yung salitang fellowship, no, yung pakikisama, pakikiisa. Kaya yung communion, ito ay pakikiisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Maliwanag na ang participants sa pagtitipong ito, kailangan naranasan niya o siya ay sumampalataya. Mayroon siyang pakikibahagi. Kasi yung salitang partakers, sabi niya, for we being many are one bread and one body, for we are all partakers of the one bread. Makikita natin yan, yung salitang partakers, dito sa 2 Peter chapter 1. Anong oras na ba? Yan, 9:28 na pala. Sige, tatapusin ko na to dito. Second Peter chapter 1 verse 4. Sabi rito sa 2 Peter chapter 1, tingnan natin yung salitang partakers. Kasi ang sabi rito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 17, for we being many are one bread and one body, for we are all partakers of that one bread. Alam niyo yung salitang partakers dito sa ikalawang sulat ni Pedro, chapter 1, verse 4, sabi niya, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Yung salitang makibahagi, ito yung dahilan kung bakit meron tayong communion o meron tayong pakikibahagi, meron tayong fellowship, sapagkat meron tayong pakikibahagi sa Panginoong Diyos. Kaya yung fellowship natin is nagsimula yan sa Diyos. Bakit? Nagkaroon tayo ng pakikibahagi dahil binigyan niya tayo, nakabahagi tayo sa kabanalan niya. At yan ay sa pamamagitan ng ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa pananampalataya natin sa Ebanghelyo, tayo ay nakabahagi. We are partakers, the divine nature of God. Kaya ang sabi ni John sa kanyang sulat, dito sa chapter 1, sabi niya, verse 2, 3, sabi niya, that which we have seen and heard declare we unto you. Sino yung kanilang nakita at narinig na ibinabalita nila? Panginoong Yesus. Yung kanyang buhay, yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sabi rito, that you also may have fellowship with us, koinonia. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Kaya yung fellowship, yung koinonia, yung ating pagsamba, yung ating komunyon, pakikiisa, pakikibahagi,
ay bunga ng ating pananampalataya kay Jesus. At sa tuwing tayo ay nagkakatipon as a one body, yun yung fellowship, yung sharing one another. Mayroon tayong iisang tinataglay na ating pinagsasaluan. At ano yung pinagsasaluan natin? Yung iisang tinapay. Yun yung breaking of bread. Ganun kahalaga ang breaking of bread. Sapagkat sa tuwing tayo ay nakikiisa, nakikibahagi sa breaking of bread, idinideclare natin, inaalala natin yung ginawa ni Jesus sa atin. Yung pag-aandog niya ng kanyang buhay para sa atin. Kaya, merong 4 na dahilan bakit tayo ay kailangan na ating pagsikapan o magkaroon tayo ng devote ourselves. Sabi nga doon sa Acts chapter 2. Una, looking back. Inaalala natin yung paghihirap at kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yun yung breaking of bread. Look inward, no? Sapagkat kinakailangan natin examinin yung ating sarili. Sabi nga rito sa ating mga binasa, verse 28, datapwat siya sa atin. Yun yung datapwat siya sa atin ng tawang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Binubulay-bulay mo, tinitignan mo yung sarili mo. No? Baka mayroong kang mga pagkakamali, may mga pagkukulang, mga kasalanan na kailangan mong ihingi ng tawad bago ka umupo o habang nakaupo ka, habang hinihintay yung oras ng pagsisimula, sinisiyasat mo na yung sarili mo. Kaya, una, tinitignan mo yung nakaraan, tinitignan mo yung sarili mo, at tinitignan mo rin yung paligid mo, yung unity of the body of Christ. Sapagkat pinatitibay nito yung ating pagsasama-sama bilang isang pamilya. Kaya nga sabi sa 17 ng unang Korinto 10:17, bagamat tayo'y marami, ay iisa lamang tinapay, iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Ito yung pakikibahagi natin. Sabi nga tayo ay naging isang pamilya. Kaya yung church ay group of people, isang pamilya. More than pa sa pamilya natin sa flesh. At higit sa lahat, pinoproklama rin natin ang ebanghelyo, ang kamatayan ng Panginoon. At yung kanyang pagbabalik. Sabi nga dito sa 26, sabi niya, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya hindi lang tayo nakatingin sa nakaraan, sa sarili natin, sa paligid natin, kundi nakatingin din tayo sa pagdating ng Panginoon. Napakahalaga ng breaking of bread sapagkat ito yung minsan ay nagre-restore sa buhay natin. At napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay natunay na sumampalataya, ay pagsikapan natin na tayo ay makabahagi. Sapagkat kung mahal natin ang Panginoon, tandaan natin, 2 lang ang sacrament, ordinance. Baptism and breaking of bread.
Kung tunay na mahal natin ang Panginoon. Although sabi ko nga, hindi natin pinangi-invite ang breaking of bread, pero marapat lang na bilang mga tinubos ng Panginoon, kung talagang mahal natin ang Panginoon, sundin natin ang Panginoon, ihanda natin ang ating sarili. At kailan ginagawa ang breaking of bread? Acts 20 verse 7. Ang sabi rito, Acts 20 verse 7, at ng unang araw ng Sanlinggo, ano yung unang araw ng Sanlinggo? Ito'y walang iba kundi Sunday. O sapagkat yung Sabbath day ay ikapitong araw, yun yung Sabado. At ng unang araw ng Sanlinggo nang kami nagkakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa ating gabi. Mga kapatid, yung bakit Sunday? Bakit yung unang araw? Sapagkat una, ito yung dito muling nabuhay ang ating Panginoon. Pangalawa, para na sa ganon ay yung unang araw ng Sanlinggo natin ay unahin natin ang Panginoon. Put God first. Ibig sabihin nun, may pagpapala yun. Sabi kasi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. There is a blessing. Kaya nawa ay nakita natin no kung kailan ito'y tinatag, bakit ito'y tinatag, at sino yung mga kailangan na gumanap, no? At nakita natin na ito ay magampanan natin na may kaayusan at may kabanalan. Tayo ay manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Nawa po ay nagbigay liwanag ito sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, upang magsilbi po ito na kalakasan, karunungan, upang kami po na inyong mga iniligtas sa pamamagitan po ng mensahe ng Ebanghelyo, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoon. Naway kung paano po kami na sumunod sa bautismo, ay ganun din po, ito ay masunod din po namin dahil po sa pagmamahal po namin sa aming Panginoon. At ito po ay magampanan namin ng may kabanalan. Ang lahat po ng ito, O Diyos, ay aming samad-dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbog pong na anak na si Jesus. Amen. Okay, good evening and God bless. Oras na ba? 9:39. Baka may mga question tayo. Salamat sa Diyos sa ating pong napag-aralan. Salamat din sa ating pong kapatid kapatungkol po sa breaking of bread. At nakita natin yung kahalagahan po ng breaking of bread. Katulad po ng ating pong narinig, ito po ay isa po sa inutos ng ating Panginoon Jesus. At ngayon ay nasa dako tayo ng ating question and answer. Maaari tayong makapag-open ng ating mga microphone. Tayo po ay maaari na pong magtanong kung meron po tayo. Sige po, huwag tayong mahiya kung meron po tayong question. Lalo na sa mga nagkaroon ng conviction na mag-participate sa breaking of bread. Nakita natin ito ay same na mahalaga katulad ng baptism na inutos ng ating Panginoon. Baka meron tayong question bago tayo dumako sa ating closing.
Brother John, kung walang gusto magtanong, maganda siguro tanungin natin yung mga youth na hindi nakaka-attend. Siguro tanungin din natin yung reason nila, baka naman malaman natin at matulungan natin sila doon sa mga reason nila. Baka minsan kasi nadideceive sila na yun nga dahil hindi pa sila ganun ka-matured, no? Hindi naman kailangan yon. Importante lang ay inihahanda lagi ang sarili. Siguro tanungin natin yung mga nandito na hindi sila nakakapag-attend ng breaking of bread. At mamaya tanungin din natin yung mga nag-a-attend na kung gaano na yung pagkaunawa nila rin. Kung nakatulong itong pag-aaral natin. Siguro kung ayaw nila magtanong tayo, tayo na yung magtanong. Okay po, i-take natin yung time natin na natitira para sa pinaka-reflection ng ating pag-aaral at maganda ito ay meron din realization sa atin. Siguro yung nakikita ko po dito na hindi nagpa-participate pa po sa breaking of bread. Brother Ching, unahin ko na siguro si Brother Ching. Siguro ako, unang-una, alam ko sa sarili ko na na bilang isang mananampalataya, dapat ako mag-participate sa breaking of bread. Pero yung siguro pakiramdam ko sa sarili ko na hindi pa ako handa talaga na mag-participate. Although sa pag-aaral na ito, nakita ko na dapat natin gampanan yan bilang at siguro pinag-iisipan ko pa na kung na dapat na hindi naman sa kung handa na ba ako na dapat ihanda ko na talaga yung sarili ko bilang upang lumago ako lalo bilang sa spiritual ko na mag-participate sa breaking of bread. Yun lang siguro. Okay, maganda yung sinabi ng kapatid natin. Regarding sa yung paghahanda, no? Lahat naman tayo ay siguro aminado tayo na lahat tayo minsan nagkakamali, may mga nagagawang pagkakamali, sabihin na natin kasalanan, pero hindi dapat maging hadlang yon. Sabi nga ng awit natin, yung maging kasalanan ay hindi makahadlang. Hindi ibig sabihin nun na i-disregard mo yon, no? Ang ibig sabihin nun ay mayroon yung siguro yung 1 John 1:9. Yun yung solusyon to maintain yung fellowship. Although doon sa 1 John, ang topic doon ay mayroong kinalaman sa pakikisama. Yun nga, yung pakikibahagi, lalo na doon sa tinatawag nating breaking of bread. Sabi niya doon sa verse 7, ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasiliwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinapahayag, ito yung sikreto, no? Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya napakahalaga nung paghahanda talaga. Una, ang importante na sinisikap natin sa tulong ng Espiritu Santo na tayo ay namumuhay sa Panginoon. At kung sakali man na may mga kahinaan tayo na hindi pa natin na-overcome, hindi magiging hadlang ito sa fellowship. Actually, fellowship ang
pinag-uusapan dito. Tingnan natin. Sabi niya, but if we walk in the light, as he in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. No? If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Mas mahirap yung parang kino-cover mo, ayaw mong aminin. Maganda na yung aminin mo na ikaw ay nagkukulang, may mga pagkakamali. Ang solusyon ito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya lagi kong ina-advise, minsan yung Saturday pa lang ng gabi, o kaya yung early in the morning ng Sunday, bago ka umalis ng bahay, no? O bago ka mag-prepare, mag-pray ka, pasiyasat mo yung sarili mo, humingi kang tawad sa Panginoon, at kung maganda, kung makapagbasa ka ng about sa kanyang pagliligtas sa iyo, sa Word of God, mas lalo maganda yon, no? Yun yung confess, ipagtapat mo sa Panginoon. Panginoon, mahina po ako sa ganito, patawarin mo po ako. Patuloy tayong magpalinis. Sa ganung paraan ay nasisiyasat mo yung sarili mo at naihahanda mo yung sarili mo. Very important yon. Hindi dapat maging hadlang, ay may kasalanan ako, ay weak pa ako sa ganito eh. Hihingi natin ng tawad yon. Yun ang importante. Minsan kasi nadideceive tayo ni Satan eh. Ay, wag kang umattend dahil mahina ka pa sa ganitong bagay eh. Hindi. Lalo nga tayong hindi, tama yung sinabi ni Ching, para lalo tayo lumago, paglabanan natin yon through prayers and confession. Siguro yun yung preparation na maganda. Kahit na yung mga nag-a-attend na, dapat mayroong ganan na attitude na inihahanda yung sarili. Hindi yung mag-a-attend ka na lang, no? Parang baliw. Parang hindi ganon. Dapat meron kang pagsisiyasat talaga sa iyong sarili. Ayan, salamat po sa naging karagdagan po kay Brother Wilson. Siguro pakinggan din po natin, iisa-isahin ko na po yun nandito sa ating meeting na nakasunod-sunod. Next po natin si Brother Bry. Hello? Naririnig po ba? Yes, Bry. Sa akin siguro, yung katulad nung nasabi ni Brother Wilson, hindi naman magiging perfecto talaga. Yun lang dapat ipanalangin at ipaubaya sa Panginoon, hindi sa sariling lakas. Siguro yun lang sa akin. Okay, para sa reflection patuloy, Sister Elaine. Nandyan po ba si Sister Elaine po? Okay po, may hina po yung internet. Siguro Sister Elaine pwedeng chat. Si Brother Gab, although kanina sabi off mic, pero pwede rin chat Brother Gab. At si Sister Josie next natin. Nandyan po ba si Sister Josephine? Good evening po. Sa akin naman po, maganda din po yung napag-aralan din po. Yung nga po yung sinabi ni Brother Wilson po na personal din po sa akin na reminder din po. At saka po, yun nga po yung ito po ay utos din po ng Panginoon. At yun nga po na mag ready nga po bago po umarap po sa praying of bread. Yun po siguro.
Ayan, si Sister Kay sa chat din po. Si Sister Patrice. Good evening po mga kapatid. Sa akin po, maganda po yung pag-aralan natin ngayong gabi at reminders din po na dapat laging ihanda ang ating sarili pagdating po sa Lord's Supper. Ah, Sabado pa lang dapat naka-ready na po yung ating puso't isipan para po sa Panginoon. At yun nga po yung pag-aalala na namatay po siya at muling nabuhay. Thank you po. Sister, okay na yung kay Sister Kay. Sa chat na lang po. Si Brother Ren. Good evening po. Sa akin din po, maganda po yung napag-aralan po. Ah, Tama po yun, yung maganda po na maging ready bago po mag ah, partake dun sa breaking of bread. Ah, Kaya maganda yung verse na 1 John 1:9 dahil lahat naman tayo bilang ah, nasa katawang tao ay talagang nagkakasala. Kaya ibinigay din siguro yun ng Panginoon para yun nga yung ihingi natin ng kapatawaran yung ating mga kasalanan at hindi rin maging excuse yun para hindi makapag partake sa breaking of bread. Ah, Maganda rin yung mga naging yung pwede nating gamiting guide yung mga nabanggit kanina na bilang pag-alala sa Panginoon o yung pag papartik tayo sa breaking of bread, yung looking back, ah, maganda yung mga naging guide na yun. Makakatulong siya lalo na kung doon sa mga nagpe-pray na at nagpe-prepare ng mga sarili para mag-partake ng breaking of bread. Yun lang siguro yun sa akin. Okay po, babasahin ko naman po yung kay Sister Elaine. Para sa akin po, nakakapag-attend po ako at malaking bagay po itong pag-aaral po natin na malaman po gaano po kaimportante ang gawain na ito. Ang alam ko lang po na isa ito sa pinaka-importanting gawain ng local church. Pero ngayon po nalaman ko po kung gaano po ito kalalim at kasagrado. At ang paghahanda po sa sarili every time na dadalo po. Na hindi po enough na dumalo lamang, dapat po ay handa po at chine-check po ang sarili. Kay Sister Kay din po, katulad daw po ng kay Sister Elaine, yung importance, makapag-attend o mapag-aralan po ang mga salita ng Diyos dahil po ito, nagagamit din po natin ito sa araw-araw. Po, salamat po sa mga reaction po natin, reflection po natin sa ating pong pag-aaral at nawa napakaganda po nitong ating na pag-aralan dahil meron tong kinalaman din sa binili ng ating Panginoong Yesus. Dalawa po ito, yung baptism at yung breaking of bread. Naalala ko din nung ako po ay nabaptize, hindi rin po ako agad nag-participate sa breaking of bread. Pero naalala ko din nung nag-participate ako sa breaking of bread, wala pong pumilit sa akin. Na-realize ko na hindi about sa akin, hindi ako karapat dapat, about to sa tagapagligtas natin, yung nagligtas sa atin, yung ngayong Panginoon natin. At ang importance po ay handa lang po tayo. Kasi nga po, lahat po tayo nagkakasala. Pero ito po yung pag-alaala sa ating tagapagligtas. Kaya sabi nga nung awit, yung kasalanan ay hindi rin magiging hadlang at meron tayong, kumbaga po, pinatawad na po tayo doon. Ang importante lang po, hindi po tayo namumuhay na po sa pagkakasala. Kaya po, nawa hindi po tayo ma-deceive katulad nung nabanggit po ni Brother Wilson. At last po, bago tayo mag-close, baka meron pa tayong question bago natin hilingin kay Brother Brian naman yung ating closing prayer. Okay po, marahil yung ating pong silence ay naging maliwanag yung ating pag-aaral at nawa naging challenge din yung bagay na ito. At hindi lamang yun, ito'y gawin natin bilang pagsamba, pasasalamat sa ating Panginoong Jesus sa pagliligtas niya para sa atin. Hilingin natin kay Brother Bry na tayo po ay pagwakasan sa isang panalangin. Tayo po yung namin.
Panginoong Diyos na banal at nakila sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa oras na binigay niyo sa amin upang makapagtipon at makinig ng inyong mga salita. Nawa po ito'y naging gabay sa bawat isa sa amin. Sana po ito'y magamit namin sa pamumuhay na nakalulugod sa inyo. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin sa oras ng gabing ito. At kayo pang mag-ingat sa bawat isa sa amin sa paparating na bagyo. Nawa po gabayan niyo kami at ingatan at maging payapa ang oras ng darating sa amin. Ito po ang aming sampilangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po and good evening po. Keep safe po sa atin. Good evening sa bawat isa. Keep safe everyone, no? Medyo malakas ang bagyo. Bukas wala tayong face-to-face. Meron tayo, wala muna tayong breaking of bread niyan. Meron tayong online service. Mag-start ng 10:30. Good evening and God bless sa bawat isa sa atin. God bless po. Ingat po.